Hello, this is Wilma again here in Perth, Western Australia. Guys, madami palang nagtatanong sa akin, ano po ba yung entry nyo sa Australia? Ano ang in-applyan yung visa? Kaya ngayon ikukwento ko sa inyo ang journey namin papuntang Australia. Bago nga pala ang lahat guys, nakakain na ba kayo nito? First time ko makakain nito ngayon. Kumquat daw ang tawag nila dito. Pinitas lang pala namin to sa kapitbahay. Ang tamis-tamis niya, para siyang lasang atis. Bago pala kami nakarating ng Australia guys, ay nagtatrabaho kami ng asawa ko sa Saudi. Ako naman bilang nurse at siya naman is bilang mekaniko. Tapos guys, nabalitaan niya, meron daw nag-hire ng trabaho sa Australia. Kaya lang ang interview ay sa Manila. So, nung time na yon ay bumibiyahe talaga siya galing ng Saudi papuntang Manila. Una, para mag-attend sa interview. And nung natanggap siya sa interview, bumalik naman siya ng Saudi. Then natawagan naman siya guys para mag-vet assess. So, nag-book na naman siya ng ticket from Saudi to Manila para mag-attend ng vet assess. After nun, ay nag-antay na lang kami ng another update galing sa employer. Tapos, nabalitaan namin guys na kailangan na pala niya mag-medical kasi tanggap na siya sa trabaho. So, doon na kami nag-medical sa Saudi na accredited naman ng company. After nun, nag-antay lang kami ng ilang buwan. Nung na-confirm na may letter offer na siya, ay inantay na lang namin matapos ang contract namin sa Saudi. At after nun ay nag-exit na kami. Doon na namin inantay sa Pinas ang kanyang ticket papuntang Australia. Ang entry niya pala sa Australia guys is skilled visa. So pumunta siya dito bilang isang mekaniko. At habang nasa Australia naman siya guys, ay nag-antay ako sa Philippines. Kasi ang sabi ng company, may waiting time daw bago mo masponsoran ang family mo. Kaya lang guys, after ng ilang buwan, ay naboboard talaga ako sa Philippines nang walang trabaho. Kaya sabi ng asawa ko ay apply niya ako ng visit visa papuntang Australia. Kaya guys, ay na-apply niya ako ng visit visa papuntang Australia. Kaming dalawa ng anak ko. Luckily naman ay nag-grant yung visa namin. Tapos pagdating namin ng Australia guys, ay wala pang isang buwan ay nagka-COVID outbreak. Tapos guys, nag-lockdown. Kaya na-stranded kami sa Australia. Malapit nang matapos ang visa namin guys. Kaya ang ginawa namin ay in-apply kami ng asawa ko ng 482 visa o under sa kanyang visa. Luckily naman ay na-approve siguro dahil din sa COVID kasi hindi naman kami nun makalabas din ng Australia. Kaya siguro in-approve nila, hindi lang ako sure. Nung na-approve ang visa ko guys, ay entitled din ako para magtrabaho. Kaya nag-apply ako sa aged care. Yun ang una kong trabaho dito sa Australia guys. And after ng ilang taon, ay ramdam ng asawa ko parang matagal mag-process ng permanent residency yung work niya. Kaya naisipan niyang lumipat sa Perth, which is regional area ng Australia. Nung lumipat siya sa Perth guys, parang gumaan-gaan yung takbo ng buhay namin kasi medyo malaki nga ang sahod guys. Natanggap siya bilang FIFO at ang swerte din guys dahil ilang buwan pa lang siya sa company ay na-nominate na agad siya guys as permanent resident ng company. So yung company yung nag-sponsor guys ng permanent residency namin. Na-lodge agad yung visa namin. Although kami naman ay may counterpart guys sa pag-process. Malaki din yung nagastos namin. Ang naalala ko nga guys, parang nasa 16,000 Australian dollar yung nagastos namin sa pag-lodge ng visa. Pero kaming apat na yun guys. Ako, asawa ko at yung dalawa naming anak, kasali na dun lahat ng medical, processing fee, lahat-lahat guys. Medyo napalaki yung gastos namin kasi galing nga kami ng Saudi. So, kailangan pa namin mag-request ng police clearance dun sa Saudi. Sa maipapayo ko lang sa mga bago dito sa Australia, maganda talagang magsimula kayo sa regional area. Ang Perth po ay kasali po doon sa regional area kasi napansin ko mabilis lang processing ng permanent residency. Opinion ko lang naman po yun. Pwede din kayong mag-research. Thank you for watching!